ang isang malahigante na pabor na desisyon ng Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan po'y hukuman para sa mga nakagawa ng mga pagsasamantala sa kaban ng bayan. Sa hukumang ito, sa gitna ng kaguluhan at pagkalito ng mga mamamayan, ay may malagulaya, nakakagulat, nakakagulat na malaking pagtatagumpay ang naganap pabor sa pamilya Marcos. At yan po ang ating tatalakayin maya-maya lang. Sa aking YouTube live, Autentico Lucena, makikita nyo dyan, ina-upload ko ang desisyon ng Sandigan Bayan na may kinalaman sa kayamanan na mahigit 50 taon na hinahabol ng mga komunista, ng mga NPA, ng mga dilawan, ng mga pinks na anak ng mga dilawan, pinsang buo, ng mga wokes na kabataan. Lahat ay alam, lahat ng isyu ay sinasawsawan. Ang hindi lang alam ay maghugas ng pinggan at ang standard na sagot ay wait lang. Yan po ang mga wokes. Yan po yung kung magpakilala ay millennials daw sila. Na hindi naman tayo naniniwala na lahat ng kokote ng millennials ay ganyan. Yan lang po yung sabihin nating mga elitista na mga apo-apo din ng mga yellows o dilawan, anak ng mga pinks kung tawagin ay mga wokes. Yan yung mahilig mag-rally sa kalsada na di umano sila raw ang mga kabataan na pag-asa ng bayan. No? At kamukat-mukat mo isang araw, magigising ka na lamang, nandun na pala sa bundok. Mga NPA na pala nakikipaglaban sa ating mga sundalo. Kaya, yan din ang dahilan. Kaya ang simbahan, sa panahon ni Cardinal Sin, nung nabubuhay pa, ay nakikipagsabuatan sa mga komunista para di umano ipagmalasakit ang kayamanan ng bayan na dinadambong at pinagsasamantalahan ng pamilya Marcos. Tandaan ninyo, yan din ang binabanata ng mga kilalang abogado, mga human rights lawyer, na kalaunan ay naging kasabwat nila ang malalaking negosyante para patalsikin ang mga Marcos. Yan pong kayamanan na yan. Na habang tayo'y nalilito, naguguluhan sa mga pangyayari, sa nakalipas na 2-3 taon hanggang ngayon, hindi natin alam sa likuran, sapagkat mayroong maskara, mayroong kurtina na nakapagitan. Ang Sandigan Bayan, ang hukuman ng mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, ay nagbaba po ng pinakahuling hatol sa mga kayamanan ng mga Marcos na nakabitbit, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi ang epekto ay sa mga bangko o sa taguan ng kwarta kung saan dinala ang mga perang yan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Yan po ang ating tatalakayin mamaya. At tayo hindi mag-iimbento, hindi natin ugali yun. Hindi natin pipilipitin, lalamukusin ang kung anumang impormasyon o balita para lamang mahikayat kayong makinig. Kay Mr. Autentico ng Lucena City, lalawigan ng Quezon, Republika ng Pilipinas, Mr. Right, Joey Lipa. Hindi po, babasahin natin ang mismong desisyon ng Sandigan Bayan. Ito'y nasa Ingles at pagsisikapan natin na unti-unting isalin sa Pilipino o Tagalog para higit na maunawaan ng marami nating kababayan. Pero bago yan, yung desisyon na yan ng Sandigan Bayan na may kinalaman sa pagdinismiss ng mga huling kaso, na may kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ng pamilya Marcos, bago natin talakayin, dudugtungan ko lang yung pinalangay ko kahapon tungkol dito sa paglalaban ni David at Goliath. Sa mga nakasubaybay sa akin kahapon, hindi nyo kong balikan. Sa mga hindi nakasubaybay, pwedeng pumunta kayo sa YouTube ko or dito sa aking FB Live, Autentico Lucena, at panoorin ko at pakinggan ninyo ang pagtalakay ko dyan. Na naninindigan para sa tama at ikabubuti ng bansa mo, hindi kayo papayag na ang bansang ito'y winawasak, binababoy ng mga Goliaths na nasa kapangyarihan. Na ginagamit nila ang kanilang nakakatakot na impluwensya at kapangyarihan. Nagsasabuatan sila para abusuhin hindi lang ang kaban ng bayan, kundi ang karapatan at kalayaan ng mga Davids na Pilipino.